Hi, alam niyo mga kaibigan, natatawa ako dito kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit po ako nasabing natatawa ako? Una, nagkaroon po siya ng Facebook Live na kung saan kanyang sinasabi na sa inyo na ang Senate Presidency or sa grupo na ni incoming Senate President Sherwin Gatchalian. Pero humingi sila ng pakiusap na kung pwede, ibigay daw sa kanila ang Blue Ribbon Committee. Sino kayo para pagbigyan sa inyong hiling? Ha? Unang-una, para saan? Gamitin ang Blue Ribbon Committee para sa pag-atake at para gumawa ng mga talagping kwento at para sirain ang mga hindi nyo kapartido? Kailangan pa ba ng pagpapatunay na sa ginagawa nyo? Yung mga nagdaan, investigation ninyo, na kung saan walang dignidad, walang kredibilidad ang mga taong sinasabi nyo na bayani na 18 Marites. Bakit kamo? Ay kung talagang may dignidad yan at na sila ay nasa katotohanan, bakit na iba-iba ng mga sinasabi? At bakit hindi nagtutugma-tugma ang kanilang mga salaysay doon sa apidabit? Simple lamang. Kasi, alam nyo na yan ay pangharas ninyo, pangpanira ninyo sa mga taong hindi nyo mahila para maging kakampi nyo. Isang malaking usapin ngayon sa Senado ang mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na ibigay sa kanyang grupo ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee kapalit ng pagsuporta sa Gatchalian Black para sa Senate Presidency. Sa unang tingin, tila isang simpleng kompromiso ito para sa flood control investigation. Subalit, kung susuriing mabuti, ang mungkahing ito ay nag-iiwan ng malaking pagdududa sa tunay na motibo sa likod ng makapangyarihang komite. Ang Blue Ribbon Committee ay kilala bilang pangunahing sangay ng Senado na nag-iimbestiga sa mga anomalya at korupsyon sa gobyerno. Dahil dito, hindi ito dapat maging barya sa isang transaksyonal na politika o gamitin political tool para sa pangsariling interes at pamumulitika. Kapansin-pansin ang mga serye ng pagdinig na tila nagmimistulang press conference lamang imbis na isang formal at patas na investigasyon. Ang pabago-bagong salaysay ng mga testigo na tinaguriang 18 Maleta Boys ay nagpapakita ng kakulangan sa mga kredibilidad. Pabago-bago salaysay. Noong una, walang kinalaman sina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Ngunit nang umugong ang balitang lilipat sila sa Gatchalian Black, biglang idinawit. Selective Justice si Senator Loren Legarda na dating kasamahan sa usapin ay biglang nawala sa listahan ng maging kaalyado ng grupo. Ang ganitong kalakaran ay nagpapatunay na ang hustisya ay katotohanan ay tila may pinapanigan base sa kulay ng politika. Kung ang layunin ay tunay na pagbabago, hindi dapat nag-iiba ang kwento. Depende sa kung sinong kaaway o kaalyado sa kasalukuyan. Sa batas at sa usapin moral, ang pagbibintang ay dapat laging may kalakip na patunay sa modernong panahon ngayon. Madaling gumawa ng kwento, ngunit mahirap itong panindigan kung walang matibay na partial. Ang pabigat na paratang ay nangangailangan ng mabigat na ebidensya. Kung totoong may naganap na bentahan ng impluensya o pamimigay ng maleta, nasaan ang mga screenshot ng money transfer? Nasaan ang mga bank account deposit slip o mga dokumentong may pirma ng mga tumanggap? Ang pag-asa lamang sa laway at pabago-bagong testimonya ay maituturi na direktang paninirang puri na naglalayong sirain ang imahe ng mga kalaban sa politika. Hindi nararapat na ibigay kay Cayetano o sa kanyang grupo ang Blue Ribbon Committee. Kung ang track record ng kanilang mga investigasyon ay puno ng inconsistency
Ang Senado ay institusyon ng batas, hindi entablado para sa personal na panggigipit. Ang ganitong mungkahi ay dapat tanggihan upang protektahan ang integridad ng Senado at matiyak na ang interes ng taong bayan ay hindi nag-iilang politiko ang palaging mananaig.